I can wait the day I was holding my baby. Pero may part sa akin na malungkot dahil hindi ko alam kung anong sasabihin ko sa baby ko kapag lumaki siya na wala siyang kinikilalang ama. Hindi ko rin alam kung tanggap siya ni Bon. I don't know if he want this, but for me, my baby is the best gift and blessing in our first anniversary. I'm so happy, baby, I said while caressing my small womb. I'm sorry because I can't promise that I can give my baby a complete family. I'm sorry kung hahayaan kong daddy niya na mapunta sa iba. Wala naman akong ibang hinangad kundi ang magkaroon ng lalaking magmamahal sa akin ng tapat. Pero dumating si baby sa buhay ko. Hindi ko kailangan ng lalaki because for now, my baby is my priority. Ngayon pa nahanda na akong sabihin sa kanyang tungkol sa baby namin. Ngayon naman siya aligagad na balikan ng mag-ina niya. Siguro nga tama lang na nilihim ko sa kanya ang anak ko. Napabangon ako nang marinig kong nag-iingay ang phone ko. Inaantok na inabot ko ito at sinagot ang tawag ng hindi ko binabasa. Sino naman ang tatawag ng ganito kaaga? Hello? Inaantok na bungad ko sa phone. Oh, Mrs. Walker. Can I talk to your husband? Ang aga naman ng pangangalikot mo sa gamit ng asawa mo. Napabangon ako sa kama nang marinig kong nasa kabilang linya. Kaagad kong sinuri ang pangalan ng tumatawag. It's Bea. At ngayon ko lang napagtanto na kay Andrew tong phone na hawak ko. Papaano? Napatingin ako sa tabihan ko at nakita kong nahihimbing na natutulog sa tabihan ko si Andrew. Umalis siya kagabi. Anong ginagawa niya rito? Excuse me? Mataray kong tanong. Umagang-umaga pinapainit niya ang ulo ko. Ano na namang kailangan niya? Kung inaakala mo na hindi ka iiwan ni Bon, pues nagkakamali ka. If I were you, I'll leave him. Ano pang silbi mo bilang isang asawa kung meron siyang pamilya? Hindi man lang ba sumagi sa isip mo na baka panakipbutas ka lang? Ako? Panakipbutas? Anong ibig mong sabihin? May kirot sa dibdib na tanong ko sa kanya habang nakatingin sa mukha ni Andrew na tulog. While matagal niya nang alam na may anak kami. In fact, he's doing his responsibility as a father. I know about that. At kung inaakala mo na ginagawa niya yun para sa'yo, pues nagkakamali ka. Ang bata lang naman ang sadya niya, hindi ikaw. I cuts her off. Really? Why I feel he's so concerned about me too much? Kagabi nga kakasara ko lang ng pinto tapos nandito na siya ulit. I find it really sweet. Hindi niya ako natitiis. Oh, poor wife. Hindi mo alam yun, no? Sorry. Akin ang asawa mo. At akin lang siya. Sa amin lang siya ng anak ko. Asawa mo lang siya. Sa akin may anak siya. Sa tingin mo, alin ang mas matimbang? So poor. May anak naman na siya sa akin Magkaka-baby rin kami. At mas matimbang ang anak ko dahil mas may karapatan siyang na makasama ang daddy niya. Dahil kasal kami. Ang anak niya ay anak sa labas. I thought it's all about his daughter. But seems like it's about Bea. Akala ko kailangan siya ni Bea para sa anak nila. Pero bakit si Bea ang nangangailangan sa kanya? Kinalimutan niya ang first anniversary namin para kay Bea. Akala ko pa naman may hinanda siya para sa akin. Tumawag ako para makausap ang asawa mo. I miss his voice so bad. Buti na lang may natitira pa siyang awa sa'yo para dyan siya umuwi. Pinagbigyan na kita. Sa susunod hindi na. Dahil ako mismong kukuha sa kanya mula sa'yo. Sorry, but sad to say, wala kang dapat kunin mula sa akin. Sa tingin ko nga, ako dapat ang may kunin. I mean, dapat nabawiin. My husband never be your husband. You're just an ex. It means his past. And I am his present. His loved ones. Derechahang sambit ko sa kanya. Umirap ako sa hangin bago muling nagsalita nang hindi siya sumagot. By the way, mahimbing pang natutulog ang asawa ko. Sorry, but I don't want to disturb him. Maybe he's too tired last night. That's why he's recharging his energy. Napahinto ako sa pagsasalita nang bigla akong higitin ni Andrew, papahiga sa tabi niya, at isiniksik sa dibdib ko ang mukha niya, at yumakap sa bewang ko. Hindi ako makagalaw. Pigil ko ang hininga ko. Bitch! Sisiguraduhin kong mapapasakin si Bon.
Hindi mo ako kilala. Kaya kitang patayin kung kinakailangan. Bumalik lang ng tuluyan sa akin ang mahal ko. Tandaan mo, akin lang si Bon. Napalunok ako nang marinig kong sinabi ni Bea bago pa mamatay ang tawag. Is she really serious? Papaano kung gawin niya? No. Ayokong mamatay at mas lalong ayokong mawala ang baby ko. Ano ba kasing ginagawa niya sa tabi ko? Akala ko ba kailangan siya ni Bea? Bakit nandito siya? Iyan tuloy hindi ko malaman kung ligtas ba talaga ako na nandito ako sa poder niya. Malinaw pa sa sinag ng buwan ang mga sinabi niya sa akin. Malinaw sa pagkakaintindi ko na si Bea ang pinipili niya. Siguro nga panakipbutas lang ako. Siguro nga ginagamit niya lang ako. Nakalimutan niyang mahalagang araw namin. Hindi ko na alam. Hindi ko na alam ang nangyayari sa aming dalawa. Minsan ay nagkakaintindihan pero madalas ay malabo. Siguro ito na ang dapat kong gawin. Ang lumayo. Dahan-dahan kong tinanggal ang pagkakayakap niya sa akin. Kaya nang gumalaw siya, hindi na siya nakaunan sa dibdib ko. Kaya maingat akong bumangon sa kama. Pumasok ako sa closet at nagbihis ako ng isang hoodie, jacket and jogger. Binitbit ko ang sling bag ko kung nasaan ang phone at wallet ko. Lalayo ako. Hindi dahil hindi ko siya mahal, kundi para matapos na ang panggagamit niya sa akin. Ginawa niya akong panakipbutas, makasama niya lang ang mag-ina niya. Gagawin ko to dahil alam kong sa kanila siya masaya at masasaya kung wala ako. I wiped my tears as I walked out of the room and for the last time, I stared at his peaceful face. Siguro ito talaga ang dapat sa atin. Hindi ka nababagay sa akin. Mahinang bulong ko sa sarili ko bago ko patuluyang isinara ang pinto ng kwarto at maingat akong naglakad pababa sa hagdanan upang walang nakapansin sa akin nang makalabas ako ng pinto. Nakita kong wala pang guard na nagbabantay doon, kaya naman dali-dali akong nakalabas at kaagad akong pumara ng taxi. I forcefully smiled while staring at the house. Halo-halong emosyon ang nararamdaman ko. This house is really memorable and I'll never forget. We spent time together happily, even in sadness. This house is really know me, especially our room. Saksi sa mga luhang pumapatak sa mga mata ko. Lalayo ako para sa ikatatahimik ng lahat, sa kapakanan ng anak ko. Karapatan naming sumaya pero hindi talaga kami para sa isa't isa. Ma'am, ayos lang po kayo? Napatingin ako kay Manong na nakatingin sa akin mula sa rearview mirror. Kaagad kong pinunas ang luha ko at tumango. Yes po, ayos lang ako. Kahit masakit. Sawang-sawa na akong mag-isa. Nahihirapan na akong magtiis sa sakit na pinapadama niya. Ayoko nang maging tanga. Gusto ko na ring sumaya. Mahirap para sa akin ang bitawan siya, pero mas masakit ang ipaubaya siya sa iba. Lincoln. I've been following Bea for a month. Actually, nang araw na magkita kami ni Belle sa mall. Si Bea talagang sinusundan ko noon. Naghahanap ako ng tiyempo para makausap siya, pero wala eh. Masyadong nakadikit sa kanya si Bon. Hindi ko nga maintindihan kung bakit niya yung ginagawa na may asawa na siya. Hindi niya ba alam na nasasaktan ang asawa niya? I mean, hindi ko rin kaya na nakikita silang magkasama. Like fuck, gusto kong bawiin ang sa akin, ang karapatan ko. Maaga akong pumunta sa kondo ni Bea para makausap siya. Siguro naman wala na siyang takas pa sa akin ngayon. Walang Bon na nandito kaya magagawa kong gusto kong gawin. I knocked at the door twice. Babe, napatigil si Bea sa pagsasalita nang makita niyang akong nasa labas ng pinto. Bakit? Si Bon bang inaakala niyang pupunta rito ng ganitong oras? What are you doing here? Walang emosyon niyang tanong sa akin at tiningnan ako ng masama. I can see she's not comfortable with me. Getting what's mine. Diretsahang sagot ko na ikinagulat niya at kalaunan niya naging seryoso bago mapakalang tumawa. What is yours? Nagkakamali ka ata ng pintong kinatok, Lincoln? Siguro ay tulog ka pa. Inirapan niya ako kasabay ng mahinang tawa. Huwag kang magmaang-maangan. I know the truth. Galit kong sigaw sa kanya. Ano ba? Umalis ka nga rito kung mang-iistorbo ka. Kay aga-aga nang bubulabog ka. Wala akong alam sa pinagsasabi mo. Isa pa sino ka ba para pumunta rito? Umisi ako sa sinabi niya. Ininsulto niya na ba talaga ako? Kung wala ka nang sasabihin, makakaalis ka na. Dagdag niya pa at isinara ang pinto pero iniharang ko pa ako para hindi niya tuluyang masara. Who I am?
I am the father of your child. I came here to be with her. Hindi mo anak ang anak ko. Wala kang karapatan para sabihin yan. Putol niya sa sasabihin ko. Mahina akong tumawa para harap-harapan niyang itanggi sa akin ang anak ko. Noong unay hindi ko alam kung bakit baliw na baliw ako na kumpirmahin kung si Andrew ang ama ng bata. I asked her how many times, and her answer always Bon. But fuck, how came that Bon is the father of her child if I am the last man with her in bed before she leave? Like shit. Here, DNA results of mine with your daughter. The DNA said I am her biological father. Siguro naman hindi mo na siya itatanggi na hindi sa akin. Akin ang bata. Huwag mo siyang ginagamit sa mga kalokohan mo. Huwag mo siyang gamitin para makuha ang lalaking hindi naman talaga dapat para sa'yo. Mahabang sabi ko sa kanya, habang binabasa niyang iniabot ko sa kanyang papel. I can see the tears leaky down to her cheeks. No! This is not true. Kinagawa mo lang to para masira ang relasyon namin ni Bon. Wag! He's a married man. Huwag mo siyang papanagutin sa batang hindi naman siyang may gawa. Bakit hindi akong papanagutin mo? Tutal ako naman ang lalaking nakabuntis sa'yo. She cuts me off by slapping me. Hindi kita mahal. Wala kang karapatang sabihan ako ng ganyan. You raped me. Malutong na sampal ang ibinigay niya sa akin. How pathetic accusation. I dare you to sue me. But first give me my daughter. How dare you to blackmail me? Sa tingin mo mahal ka niya? Mag-isip ka nga. Kung gusto mo siyang makuha, dapat matagal na siyang nasayo. Hindi kita hahayaan na ipagpatuloy mo yung ginagawa mo. Nasasaktan si Isabela sa pinaggagawa mo. At nasasaktan rin ako na ibang umaako sa anak ko. Alam mo ba yung sakit, ha? Hindi. Hindi mo nararamdaman dahil makasarili ka. Sarili mo lang ang iniisip mo. Kaya wag mong sasabihin sa akin na ginagawa mo to para sa bata. Dahil sa simulat sa pool, wala kang pakialam sa kanya. Wala kang kwentang ina. Na ipaako sa lalaking hindi naman niya tunay na ama. Galit kong sigaw sa kanya at hindi ko mapigilan ang galit ko. Dahilan para masuntok ko ang pader. Kung mahal niya ang lalaking yun, wala akong magagawa. Ang sa akin lang, akin ang anak ko. Ayoko na may ibang umaangkin sa kanya. Dahil akin lang ang anak ko. Masakit na makitang hawak-hawak siya ng iba. Samantalang ako kahit gahibla ng buhok niya hindi ko mahawakan. Nagkaroon lang ako ng pagkakataon na makita siya ng malapitan. Nang pasukin ko ang kondo niya, nakita ko kung gaano kaganda ang anak ko. Natatawa ko sa isiping madami siyang pagkakapareho sa akin. Mula sa kanyang ilong at mga mata. Na siya rin katulad ng kay Bon. Dahil magkapatid kami. Pero hindi niya nararamdaman na hindi niya anak ang anak ko. Para akuin niya ito ng basta-basta na walang kasiguraduhan kung sa kanya ba talaga? No! Hindi totoo yan. Aalis ako kapag kasama ko na ang anak ko. Hindi ako aalis rito na hindi siya kasama. Malamig kong putol sa kanya na ikinapigil niya sa akin nang maglakad ako papasok sa loob ng kondo niya, papunta sa kwarto kung saan nasaan ang bata. Hindi! Hindi mo siya makukuha sa akin. Get out or I will call the police. Then call. Let's see. Malamig kong tugon at binuksan ang pinto. Nakita kong nakahiga sa kuna ang anak ko at nakita ko rin gising na gising siya. She's playing with her hands. Huwag mo siyang ilalayo sa akin. Please. Don't. I won't. I'll give you two choices. Una, aaminin mo ang totoo kay Bon na hindi siya ang ama ng bata. Hahayaan kitang makasama mo siya. Yun nga lang walang Bon na mapupunta sa'yo kapag nalaman niya ang totoo. Pangalawa, hahayaan kita na makasama mo si Bon. Pero akin ang anak ko. Ilalayo ko siya sa'yo at hindi mo siya makikita. Mamili ka. Ang anak ko o ang lalaking alam mong hindi naman talaga sa'yo. Bon Andrew Cloud. Kinapa akong tabihan ko, pero wala akong mahawakan na Ana sa tabi ko. Kaya napamulat ako ng mata at tiningnan. Wala siya sa tabi ko. Where is she? Kaagad akong bumangon at kumatok sa banyo pero walang tao. Pumunta ako sa closets pero wala siya. Nasa naman kaya siya? Pagkatapos kong haluhugin ng buong kwarto, kaagad akong bumaba at naabutan ko si Manang na nagluluto sa kusina. Good morning, sir. Ihahanda, where is Ana? Putol ko sa sasabihin niya. Ay, sir, baka ho nasa garden. Doon siya madalas pumunta tuwing umaga.
Kaagad kong tinungo ang garden para tingnan siya. Pero wala akong nakitang Ana. Shit. Bumalik ako sa kwarto. Baka kasi nandoon lang siya. Like shit. I want to tell her everything. Gusto kong malaman niyang nalalaman ko. Kinuha ko ang phone ko para tawagan siya pero cannot be reached. Nasaan ba siya? Hindi kaya iniwan niya ako? No way! Hindi maaari. Pumasok ako ulit sa closet, tiningnan ko ang mga gamit niya. Kumpleto ang mga naririto. Mukhang hindi naman nagagalaw. Huminga ako ng malalim at sumandal ako sa lalagyanan ng damit niya. May nahulog na isang bagay mula sa damitan niya. Kunot-noo kong pinulot ito. It looks like a thermometer. At may 2 guhit na pula sa gitna. Ano to? Sana nga ba ako nakakita ng ganito? Alam kong may kahulugan ito. Hindi ko lang alam kung ano. My heart raced like no one can explain how I felt right now. I need to talk to her. For sure she have a good explanation about it. Hindi ko alam pero pakiramdam ko'y masaya ang puso ko na may halong kaba. Bakit naman ang aga niyang gumising? Like shit, nauna pa siya sa mga maids. Inilibot kong paningin sa buong closets. Walang nagbago. Siguro lumabas lang siya. Pumunta ako sa banyo para maligo at kaagad naman akong nagbihis. Hanggang sa makalabas ako ng kwarto, wala pa rin siya. It's already 10 in the morning. Iba na to. Kaagad kong nakuha sa bulsa ng pantalon ko ang cellphone ko. Nang marinig kong tumunog ito. Napahilamos ako ng mga palad ko sa mukha ko. Nang makita kong pangalan sa screen, akala ko si Ana na. Shit, si Bea pala. Heist, ang lakas naman ng loob nito na tawagan ako. Kung kailan alam niya na alam ko. Gago. What? Inis kong bungad sa kanya. Oh, Bon, we need to talk. I can hear that she's crying. Tapos na ako sa kanya. Damn. I don't have to talk with you. I told you already na pag-usapan na natin ito kagabi. This is the last you called me. Malamig kong tugon sa kanya. At pinatay ang tawag. Alam ko na hindi ko anak ang anak niya. Sa una pa lang ay hindi ako sigurado sa bata. Hindi ako nagpursige na ipa-DNA ang bata sa akin. Dahil ayaw kong pagdudahan kung anong meron siya na nakuha sa akin. Kaya ang ginawa ko ay pinaimbestigahan ko si Bea. Mula na magkahiwalay kami at kung ano ang dahilan ng bigla niyang pag-alis. I found out that Lincoln and Bea still dating. Nung unay nainis ako na isipin na magkasama silang dalawa. But on the other side, I'm very happy to know that I am not the father of her daughter. Because my heart is taken by someone. Someone that I need to prove myself. That I really do love her from the start. Nung kami pa ni Bea, si Lincoln ang laging karibal ko sa kanya. Inis na inis ako sa tuwing magkasama sila. They said that they're just friends. But look at now. They have a daughter. Is that what you call friends? Huh. Yun ang dahilan kung bakit ayaw na ayaw ko siyang lumalapit kay Ana. Ayoko siyang nakikitang kinakausap ang asawa ko. Dahil pakiramdam ko baka maulit na naman na nangyari. At hindi na ako papayag pa. Sa lahat ng bagay pumapapil siya sa buhay ko. Una kay Dad. Sunod kay Bea. 2 taon na sa akin ang ngayon ay nasa kanya na. Kaya hindi na ako papayag na maging si Ana ay mapunta sa kanya. Yes, he's my half brother. No other than the son of bitch. Buti na lang at magaling ang investigator ko. At kahit nababagal-bagal may silbi din. Now I know. I won't let her destroy my relationship with my wife. I regret everything. Time check. I don't have time to your jokes, Vic. I want you to find my wife right now. ASAP. Putol ko sa sasabihin niya. And I end up the call. I walked towards the door when I heard the maids calling me. Sir. Yes. Baling ko nang papalabas na ako ng pintuan. Nakahanda na po ang almusal niyo, sir. Tatawagan ko na po si Ma'am. I smirked on what she said. I already did to search her in the whole house. But I can't see her. Sino naman ang tatawagin niya? Wala akong ganong kumain ng almusal. Tanghali na. Paanong almusal? I need to go. Call me if she's already here. Sagot ko at lumabas na ng bahay. Kaagad akong nagmaneho papunta sa company. I'm fucking late. Good morning, sir. Mr. Johnson's waiting for you. Kagagaling niya palang rito. Ano na namang sadya niya? Okay. Sagot ko at naglakad na papasok ng opisina ko. Pagkabukas ko ng pinto, isang malakas na suntok ang tumama sa mukha ko. Dahilan para napaatras ako. Sa una pa lang, tutol ako na ipakasal sa iyo ang kapatid ko.
Hayop ka, para paglaruan lang siya. Fuck, anong sinasabi niya? Isang malakas na suntok ulit ang ibinigay niya sa akin. Anong pinagsasabi niya? Akala ko ang daddy ni Anang nandito pero kapatid niya pala. I don't even know him. This is the first time we met. Like shit. What was that for? What? Bulyaw ko sa kanya habang pinupunasan ko ang dugo na nalalasahan ko sa labi ko. What? Are you fucking kidding me after what you did to my sister? You're an asshole. Binabalaan kita. Ayokong makita ang pagmumukha mo na lumalapit sa kapatid ko. Dahil sa susunod na makikita ko siyang umiyak, hindi ako magdadalawang isip na patayin ka. Are you threatened me, Mr. Johnson, without knowing what's going on? I sarcastically said. Feel like innocent, man? Bilibre naman ako sa'yo. Hindi mo ba napapansin na iniwan ka na ng kapatid ko? She leaves you and she asked me to keep her away from you. A cheater husband like you deserve to be lived miserable. I won't let my sister get back to you. Never! He posed. I'm here to say that she is no longer your wife and never be. Dinuro niya ako. Bigla siyang naglakad pa palabas at pabalibag niyang isinara ang pintuan. Para akong naging bato sa kinatatayuan ko habang nakatingin sa pintuang nilabasan ng kapatid ni Ana. At isa-isa kong inisip kung anong sinabi niya. Ngayon pang handa akong pagsisihan ng lahat ng pagkakamaling nagawa ko. Akala ko ayos na ang lahat. Handa na akong humingi ng tawad sa lahat ng nagawa ko sa kanya. Sa pinaramdam ko sa kanya na hindi siya mahalaga. Ngayon niya pa naman naisipan na iwanan ako. Iniwan na ako ng asawa ko. My happiness left me. Galit kong sigaw at malakas na sinuntok ko ang mesa ko. Dahilan para maglipara ng ilang papel na nakalagay dito. Bad, wala akong makitang Sammy baby. Sorry, but may alam ka bang lugar na maaari niyang puntahan? She's gone. Putol ko sa sasabihin ni Vic. Nang mapagtanto ko na nasa loob na pala siya ng opisina ko. What? She's gone, you mean? It's Van. He was holding a thing looked like a thermometer. Basta yun ang gamit na nahulog kanina mula sa damitan ni Ana. She left me. She doesn't even say something. Why? She didn't ask any question. And let me explain. Agad kong pinunasan ng luha na naglalanda sa pisngi ko. Fuck, this is so gay. Fuck, where did you get this? Gulat na tanong sa akin ni Van habang pinapakita sa akin ang hawak niyang bagay na nakuha ko sa gamit ni Ana. Is that PT? Kunot noong tanong ni Ben. PT? What's that? Yup, and it tells positive. Iniharap niya kay Ben. Positive for what? I get it from Anastasia things. I don't know what is that, but something part of what to know about it. Mahinang sambit ko. What? Gulat na tanong ng apat sa akin. Ay, sobrang tanda mo na. Hindi mo alam ang ganitong bagay? Asar na sabi ni Van. Gago, talagang kailangan mong malaman ang kahulugan nito. Kinuha ni Vince sa kamay ni Van ang bagay na yon at ibinato sa mesa sa mismong harapan ko. Congrats, bro. Ninong ako. What? Sinamaan ko ng tingin si Vic. Dude, this is PT. Means pregnancy test. 2 red lines means positive. If this belongs on Isabella things, it means she's pregnant. Napatayo ako sa pagkakaupo ko sa swivel chair ko nang marinig kong paliwanag ni Ben habang nakatitig sa bagay na ibinato ni Vince sa harapan ko. It's clearly 2 red lines. Exactly. Yup, you got it. Now you know. They answered me in union. That makes me cast. Shit, this is not right. Heist, I need to find her. I need to talk to her. I need to confirm these things. Shit, I'm gonna make her mine again. She's mine. Just mine. I am going to be a father, I ask myself, and I can't explain the feeling I felt right now. 5 years later. Come in. Sambit ko. Ano na naman kailangan sa akin ng Jello Johnson na to? Pagkapasok ko sa loob ng opisina, ibinaba ko ang folder na hawak ko. Inilibot niya ang kanyang paningin sa loob ng opisina ko at nakatutok siya sa mga pinsan ko. What's brought you here, Mr. Johnson? I formally asked without looking at him. Is that what you treat your visitors? Look,
Hindi naman ako pumunta rito para makipag-away. I smirk but still I don't look at him. So you are here to be friends? Sorry, but I am not a friendly person. I coldly answer. Don't worry. I don't want you to be my friend. Look, Mr. Walker. Pumunta ako para balaan ka. Hindi ako kriminal. Para pasundan mo ng pasundan. Sa susunod na makikita ko pa mga tauhan mo na nakasunod sa akin, hindi ako magdadalawang isip na ipakulong ka. Dinuro niya ako. Tumayo ako upang harapin siya. Ang lakas ng loob mong pagbantaan ako. But thanks. I love threatened. Kung wala ka nang sasabihin makakaalis ka na. Nag-aantay na sa'yo ang pinto. Malamig kong tugon sa kanya. Naghahamon ka ba talaga? Hindi. Sa inasta mo'y parang sigurado ka na akong may gawa. Bago mo ako pag-isipan ng kung ano-ano. Matanong nga kita, kung bakit ko gagawin yun sa'yo? Tinukod ko ang 2 kamay sa mesa, habang matiim na nakatingin sa kanya.